Ka, Ama, o Diyos na makapangyarihan sa lahat na may likha ng langit at lupa. Salamat po, Ama, that you are the planner. Salamat na ikaw ang nagsulat ng istorya namin. Salamat na ikaw ang gumamit sa amin at pumili sa amin, Panginoon. Salamat na ikaw ang nagbibigay ng kalakasan, pagpapala, Panginoon. Salamat na ikaw ang mahawak sa aming buhay at hindi kami. Salamat, Panginoon, that by the Spirit, Ama, patuloy kang mangungusap sa bawat isa sa amin na mag-flow ka sa gawaing ito, Panginoon. Yung mga bagay na i-orient mo kami, Father God, na huwag kaming mag-focus, Panginoon, sa problema, bagkus, Ama, sa solution. Maging solution-oriented kaming mga mananampalataya. Na kung ano yung motivation sa bawat bagay na nangyayari sa buhay namin, yun yung ilagay mo sa mga prayers namin na magkaroon kami ng matatag na desisyon, Panginoon, na mag-drive sa amin, hindi sa mundong maingay na 'to, hindi sa mundo na maingay sa paligid namin, kundi sa kapayapaan na dala-dala ng iyong Espiritu. Lord, hayaan mong ma-master namin yung pag-flow ng Spirit, Panginoon, in the way ng propesya, na kami ay mga prophetic people, we are godly people, Panginoon, na mag-act kami through the instruction and experience, Panginoon, ng miraculous na way mo, Panginoon, sa buhay namin. Lord, thank you. Thank you sa lahat ng mga natanggap namin, Panginoon. Salamat sa mga instruction mo, salamat sa mga pinapakita mo sa amin, sa malinaw, Panginoon ko, na kahulugan ng buhay, sa knowledge, sa wisdom, and understanding na nagpo-flow sa amin. Patuloy mong ipaunawa sa amin ang kapangyarihan mo, Ama, na sa kabila ng mga bagay na nangyari sa buhay namin, you're always good, Father. Lagi kang mabuting Diyos, sa mabuti at masama, mabuti kang Diyos. Kaya salamat sa oras na to, Panginoon. Patuloy kang mag-manifest sa buhay ng bawat isa. Patuloy, Panginoon ko, na magbigay ka ng kaunawaan. Buksan mo ang spiritual ears ng bawat isa, yung mata namin, Panginoon, sa oras na to, na marinig nila yung tinig mo at hindi ang tinig ko. Yung kalakasan at kapangyarihan mo, hindi ang kahinaan ko. Lord, mangusap ka sa bawat buhay ng bawat isa, Panginoon, at hayaan mo na maging saksi ang bawat isa sa amin sa patotoo, Panginoon, at pag-ayon sa iyong salita na nagbabago ng aming buhay. Ang kapangyarihan, Panginoon, ng iyong salita ang mag-transform sa amin at hindi lang magbigay ng informasyon, magbigay sa amin ng malalim na pangunawa, Ama, nagbibigay sa amin ng katatagan, kalakasan, kalayaan, kapangyarihan, Panginoon, sa pangalan ng aming Diyos na buhay na sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Lord, tanggapin mo po ang lahat ng kapurihan at kalwalhatian, Ama. Ilubog mo lang ako at ikaw ang maitaas. Ikaw lang ang magliwanag, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, maaga po akong gumising ngayon eh. 3:00 pa lang gising na po ako. And I praise God kasi kagabi po bago ko matulog, sabi ko nga, dapat po yung isang pastor natin ang mag-share, pero hindi po siya pwede. So, syempre, dapat lagi tayong handa. And I asked the Lord, sabi ko, Lord, mag-impress ka sa akin ng word na gagamit, na iyahayag ko bukas sa mga kapatid. Sabi ko ganun kasi kung yung gusto ko, 'di ba? Baka hindi maging angkop sa pangangailangan ng bawat isa. Mas alam mo, 'di ba? Yung tama kong ibababa, tama kong ipapahayag, tamang mangusap sa espiritu ng bawat isa. So pagpikit ng mata ko, yun po yun nga, nakita ko yung katawan ng tao. Nakita ko yung katawan natin. Tapos nakita ko alam niyo yung sinik na yung preacher na walang paa, walang kamay, na nasa table lang siya, 'di ba? Yun yung inimpress sa'kin kahapon kasi nga parang sine-search ko siya kahapon na may cancer daw, cancer 4. Then yun nga, siguro tapos din yung pagpikit ko nga nakita ko yung katawan natin na tao, buong katawan natin mula ulo hanggang paa. Yun yung inano ko, Lord, ano yung gusto mong sabihin sa akin?
mangusap ka, ilagay mo sa espiritu ko, ilagay mo sa puso ko kung ano yung gusto mong sabihin ko. Yes, nakikita ko yung katawan mula ulo hanggang paa. 'Di ba? Ano yung gusto mong sabihin? And then, ito po yung inimpress sa akin ng Panginoon. Kung paano nagpo-flow yung spiritual power sa ating katawan. Amen? So, kaya ang naging title ko po is Instrument of the Spirit. So, praise God sa wisdom ni Lord, sa understanding na itong body natin is the instrument of the Spirit. Amen? And then, yun nga, nung nagising ako kaninang madaling araw, pinakita ni Nanay Andrea yung kamay niya sa akin. Anak, sabi niya agad. Nakalagay may bandage ng ganyan, 'di ba? Na, yun nga, na-aksidente sila. Sabi ko, Lord, sabi ko ganun. Sabi ko, kaya pala nung mga nakaraang araw talaga. Totoo yun eh. Laging sinasabi, kasi magkausap kami lagi ni Nanay Andrea. Anak, ipanalangin mo ko. Alam mo yun, yung kahit na ano, anak, hindi siya nag-update din siya sa akin, nag-update din ako sa kanya, nasa bahay na ako, nandito na ako sa Cavite, nasa Bataan na ako, kasi kaya okay ako eh, bago ako natulog kagabi, kasi alam ko din na nakarating na siya sa Bataan, nagpunta siya, alam niyo yun, ang dami niyang mga biyaheng pinuntahan, actually, naghatid pa ng sibuyas yan doon kay Ate Ronaldine eh, pero walang ganyan na ano, pero lagi niya talagang dinidiinin yung ipag-pray mo ako ah, yung parang gano'n, ipanalangin mo ko, gabayan kami ng Panginoon. Gabayan tayo ng Panginoon, sabi niya palagi. Lagi niya talagang, siguro yun na rin talaga yung dinideposito ng Spirit sa kanya. Pero praise God po, ano, kasi yan lang yung nangyari. And ano, I still praise the Lord. I still praise the Lord kasi mas siguro mas malala kung nasagasaan sila ng malaking truck. And napakadelikado po talaga ng lugar nila. So tonight, na po makikita natin yung mensahe ngayong araw na to on how the spiritual flow, 'di ba, of power. Kasi ang spirit po, nagpo-flow po sa katawan natin, may kapangyarihan po 'yan. I never say that the spirit is the power. It is different. Power is different to the spirit of God. Okay? But we are the vessel. We are the vessel. Amen? So, paano natin ima-master ito? Bakit ko binigay sa inyo yung tanong na yon na inimpress sa akin ng Lord na kung bibigyan ka ng pagkakataon na makita, 'di ba tatanggapin mo ba o hindi? Nakita niyo po, iba-iba tayo ng sagot. Iba-iba tayo ng ano ng pananaw, 'di ba? Kasi iba-iba tayo talaga iba-iba yung DNA natin, iba-iba tayo ng pag-iisip, iba-iba tumakbo yung isip natin. Pero the truth is, talagang kaloob ng Panginoon ito sa taong alam niya talaga na karapat-dapat. Kaya nga kailangan magkaroon tayo ng mastery. Kailangan natin i-master yung mga gift na meron tayo. Hindi porke may gift ka, hindi mo ima-master yan. 'Di ba? Kasi pwedeng magamit mo yan ng arrogancy, ng may arrogancy at walang understanding on how the power of God mag-flow through a person sa mga katulad natin. And yung knowledge na nakukuha natin through the experience at saka divine revelation ng Panginoong Diyos. Amen? Ito yung mga season kung paanong nakikita natin yung mga kwento ng mga prophet, 'di ba? Sa mga time nila noon, kung paano gaano na lang yung kanilang responsibilidad na dinedicate nila sa kanilang buhay, 'di ba? Yung fully manifestation ng espiritu sa kanila at nagdidemand ito ng spiritual discipline. Amen? Hindi sila pwedeng magpahayag kasi nang hindi talaga Diyos ang nangungusap sa kanila o hindi sinabi ng Panginoon Diyos. Sa bawat lugar na nandun sila, biruin ninyo, yung si Moises, haharap siya sa Pharaoh, hindi po biro yun ha. Si Micah, haharap siya sa king. 'Di ba? Yung mga prophet na pinahintulot ng Panginoon na magsinungaling yung ibang propeta, tas si Micah lang ang nakakita ng pagpupulong in the spirit realm. 'Di ba? Kung nagbabaybay po kayo sa lumang tipan, makikita ninyo, binigyan ng Panginoon Diyos, ang Panginoong Diyos ang naglagay ng lying spirit sa mga propeta, ibang propeta, si Micah lang ang nakatayo. 'Di ba? Na sinabi niya pa doon sa king, sabi niya, ikulong niyo siya dahil hindi nga daw siya nakaayon lagi sa king. 'Di ba? Dahil nga, paano nga siyang aayon kung iba nga ang pinakita sa kanya ng Panginoon?
'Di ba? Gaano kahirap yung sitwasyon na yon, 'di ba? Na kahit frustrated ka na sa natural movement ng ginagawa ng, 'di ba? Kahit na spiritual yun, parang natural na natural sa isang propeta na makakita sila. It takes a lot of, alam niyo yun, courage na tayuan yun. At yung tapang na sinabi ni Mika na sabi niya, hanggang sa pagbalik ko, ikulong niyo yan. Ikulong daw si Mika, yung propeta na yan. Sabi niya, anong sabi ni Mika? Sabi niya, hindi ako propeta ng Diyos kung makikita pa kitang babalik. Kasi, ang sinabi ni Mika, pag sumugod siya sa laban na yun, mamamatay siya. Kaya sabi niya, hindi ako tatawagin propeta ng Diyos kung makikita pa kitang buhay. Kung makikita niya pa. Amen? Ganun katapang. Alam niyo po yun? So, dito, pinapaunawa ko sa bawat isa sa atin, ano po, na it takes spiritual discipline. Kapag po tayo ay tumanggap ng mga responsibilidad, ano po, ng kapangyarihan ng Diyos. Kasi, kaya may isip ninyo, bakit hindi lahat binigyan ng regalo? Ba't iba-iba ang kaloob sa atin? Kasi yun lang yung capacity na meron ka. Yun lang yung kaya mo. 'Di ba? Unless, 'di ba po, ma-enhance natin, ma-practice natin, 'di ba? Parang nag-gym, 'di ba? Lalaki katawan mo kung ina-activate mo, kung pa sulpot-sulpot ka lang, 'di ba? Paano mo mapapractice? Amen? Kasi kahit na kaunti lang 'yan, kung halimbawa, katulad ng pagtulo ng tubig, 'di ba po, sa galing sa ano, sa stream, sabihin mo na. Kahit na paunti-unti lang yung tubig na tumutulo doon, pero kung patuloy na tumutulo yun, kaya pa rin nun magpuno ng isang swimming pool. Kaya pa rin nun gumawa ng isang maliit na lawa. Amen? Ganon din sa atin. Kahit na small na ano lang, na chance lang nakikita natin, no? Kung iyon ay tutuloy-tuloy natin at i-activate natin, it will move. Magmo-move ito. Magkakaroon ito ng larawan, 'di ba? Na akala mo natural na tubig lang na nagpo-flow, pero kapag inimagine mo na kaya mong bumuo ng isang malaking swimming pool na may tubig sa pamamagitan ng maliit na tulo ng tubig na 'yon, it can happen, 'di ba? May mga possibilities na mangyari 'yon, na makakalangoy ka sa isang malaking swimming pool kahit sa kaunti-kaunting tubig na nagpo-flow doon. Amen? Magkakaroon ka pa rin ng swimming area. Amen? So, napakahalaga po, ano, kaya lang minsan, nagkakaroon tayo ng pollution. Tayong mga mananampalataya, nagkakaroon ng pollution yung mind natin, yung bodies natin, as a member na hindi tayo nako-consecrated sa God. Hindi dahil marumi yung tubig na binibigay ng Diyos sa atin, kundi sa mga trash, sa mga basura na tinatanggap natin. 'Di ba? Kaya tayo na defile, kaya nagkakaroon ng pollution. Amen? Kahit pa holy yung binigay na spirito ng Diyos sa atin, kung tayo pinapabayaan natin, natapunan tayo ng basura. 'Di ba? Na pwedeng maghinder o maghadlang sa mga bagay na pinapagawa sa atin ng Panginoong Diyos. Sa mga regalo para ilid tayo. Kaya lang pag tinanggap natin yung mga basura na yon, or contaminate yung mga bagay na pwedeng mag-contaminate sa atin o magdungis sa atin, 'di ba? Yung purity na binibigay ng Diyos sa atin, yung holiness and righteousness na binibigay sa atin ng Diyos, imbes na leading us, mapuprostrate tayo. Magkakaroon tayo ng conflicted na paglakad sa gift. Even in the own gift lang na binigay sa atin. 'Di ba? Ganun po yung spiritual stagnation. Ganun yung nangyayari sa mga tao na lumalangoy sa tubig na may basura. Nakita ko nga minsan nag-post si nanay, ano ba naman kaya yung mga basura ninyo? 'Di ba sa sapa nila na maliit na ganun? Kasi yung konting basura na yun pwedeng magdumi. 'Di ba? Sa tubig na dumadaloy. 'Di ba? Pwedeng tiran ng mga langaw, 'di ba, na magko-contaminate na pwedeng uudin ka. Amen? Ganon din tayo. Yun din yung nagre-represent sa atin, sa katawan natin, mga kapatid. Kaya, ang nangyayari sa atin, imbes na ma-prevent, 'di ba? Kumakalat ito. 'Di ba? Yun yung nagdumadaloy sa atin, kaya nagkakaroon tayo ng spiritual stagnation. Amen?
Kaya nga napakahalaga na maging malinaw sa atin ang pagiging represent ng ating tayo mismong mga mananampalataya, 'di ba? Nasa sinasabi ng Panginoon sa atin na anuhin natin yung ating katawan na banal, ihain nating banal, 'di ba, sa harapan ng Panginoon Diyos. Kasi we possess the life of the Lord Jesus Christ. Ano po? Yung resurrection power na nagmula sa Espiritu ng Panginoong Jesus nung siya'y binuhay, ganun din tayo. Yun yung Espiritu na nagmamanifest sa bawat isa sa atin. Pero kung hindi natin makikita yung manifestation ng kapangyarihan at reality, hindi natin maintindihan yung Spirit of God na nagpo-flow sa atin. Diba? Na nagpo-produce ng prophetic virtue na maging capable tayo para mag-transform sa mundong ito. Yung spirit ng prophecy na pinag-aralan natin, diba? Kailangan yun mag-flow. Nang katulad ng anointing oil na pinur kila Tatay Aaron, kila Tatay David, di ba? Yun yung dapat na nagpo-flow sa atin, yung anointing, kasi yun yung covering natin from our head. Kaya nga sabi sa Psalm 23, di ba? You pour the oil in me. Amen? Meron talagang oil na pinupur si God sa bawat ulo ng bawat isa sa atin, from head to feet, na nagsisimbolize, diba, na we are fully surrendered sa Panginoon, and yung divine expression ng Diyos sa pagmamahal niya sa atin, na we are anointed, we are protected, we are free, diba, we are set apart sa mundong ito. So yung instrument ng Spirit po, na pag-uusapan natin dito, kailangan magkaroon tayo bilang mananampalataya, maintindihan natin that our physical body, itong katawan po natin, amen, ito yung role in prophetic na hindi nakikita na nagiging visible, 'di ba po? Yung invisible na nagiging visible. Parang yung spiritual realm, 'di ba? Na napupunta dito po sa mundong ito. Amen. So bawat part kailangan intentional. Kailangan ma-consecrated tayo, kailangan tayong ma-sanctify, 'di ba po? Para ma-master natin yung paggamit. Otherwise, kung hindi ganun ang gagawin natin, it is impossible para sa banal na spirito na makapag-fully express siya sa atin. Amen? Sa iyo. Kasi ang Holy Spirit, hindi lang ito nagre-require ng cooperation ng espiritu at kaluluwa mo. Kailangan din nito ang katawan mo at katawan ko. Hindi ka nag-ooperate sa soul and spirit lang. Your body is kailangan din dito. Bakit? Kasi lahat tayong mga tao, 'di ba? Spiritual realities, we remain invisible and intangible. Pag sinabing invisible, hindi nakikita. At intangible, ito yung nararamdaman o nahahawakan. Without physical expression. Kasi yun yung spiritual reality. Ang espiritu, hindi nyo talaga makikita. Espiritu nga siya. Hindi nyo nga rin siya mahahawakan kasi espiritu siya. 'Di ba? Kaya nga, yun ang spiritual reality. Ang espiritu, hindi natin mahawakan o hindi natin makikita without physical expression. Amen? Kung wala itong katawan natin, hindi natin ma-express ang love sa asawa natin. Hindi natin ma-express ang love sa kapwa natin. Amen? Sa physical, kasi physical expression. Yung body natin, itong katawan natin, pinapaunawa sa atin ng Panginoon that our body, nagsaserve ito as a vessel. Ito yung nakikita. Ito yung tangible point contact ng Panginoon. Amen? Ito yung vessel ng Panginoon. Kaya nga tingnan nyo si Jesus Christ. Hindi siya makakarating sa lupa, sa mundong ito, kundi siya nagkatawang tao. Kasi God is Spirit. So, kailangan ni God ng body para makatungtong sa mundo. Amen? Ganon din tayo, mga kapatid. Si God naman, tayo yung representative niya dito sa mundo na kinangailangan natin ng body para ma-represent naman natin si God sa mundo.
Nagigets niyo po ba? Pa-heart nga po, wala akong nakikitang nag-ha-heart mula po nang nagsimula ako. Para bang walang nakakaunawa po sa sinasabi ko. Amen? So, mahalaga po na nagre-react din kayo kasi baka nagsasalita ako, hindi niyo na pala naunawaan yung sinasabi ko. Amen? So, purihin ang Panginoon, masyado kayong seryoso. Ako rin po seryoso ako sa sinasabi ko kasi malalim po yung pinag-aaralan natin, kung mauunawaan nating mabuti. Pero mahalaga siya. So, yun po tayo yung tangible point na contact ng Panginoon dito sa mundong ito at inaalaw tayo ng Espiritu na magkaroon ng dimension, 'di ba? Sa mga visible na mga bagay, sa mga audible na mga bagay. Kaya nga nakakarinig tayo ng mga tinig, 'di ba po? Nakaka-experience tayo ng mga bagay na hindi na-experience ng iba kung wala sila sa Panginoon. At yun yung kahalagahan, na tayo po ay contact point ng Panginoon sa mundong ito. Tayo ay representative ng Panginoon sa mundong ito. Amen? Yung pagiging prophetic natin bilang mga godly people, mga people of God, yung kamay mo, yung mata mo, yung tenga mo, yung bibig mo, 'di ba? Even yung the way mong tindigan, yung posture mo, tsaka yung paano ka mag-move, 'di ba? Paano ka gumalaw, paano ka kumilos is divine instrument ng Panginoon. Kung paano siyang nangungusap sa bawat isa sa atin. Kung paano niya tayong hinihil at kung paano niya tayong tinatransform. 'Di ba? Naintindihan nyo na kahit espiritu siya, umiiyak ka, di ba? Kahit espiritu siya, ba't nararamdaman mo yung compassion niya? Kahit espiritu siya, ba't nararamdaman mong niyayakap ka niya? Kahit espiritu kahit espiritu siya, bakit nararamdaman mo naririnig mo yung sinasabi niyang, anak, mahal kita. Di ba, anak, magpakumbaba ka. Anak, okay lang yan. Di ba? Nasa katawang tao ka, pero naririnig mo yung mga ganong bagay. Pero, ito yung danger. Kung mami-mismanage natin yon at mane-neglect natin yon, mababaliwala natin yung any part ng physical body natin, mahihirapan tayo. Kasi, even yung mga imposibleng bagay na magpupuli express sa Panginoon, despite sa kabila na siya ay naninirahan sa atin, kapag hindi tayo careful o hindi tayo maingat na nag-o-observe o sensitive sa espiritu, pwedeng hindi natin makita ng malinaw ang katotohanan na gustong ipakita sa atin ng Panginoon. Kung paanong, for example, 'di ba? Halimbawa po yung spirit, 'di ba? Yung spirit ng pagnanakaw. Kung dati kang magnanakaw, 'di ba? Kung hindi magmamanifest ng puli sa iyo ang Holy Spirit, 'di ba? Mapoposes ka pa rin ng spirit ng pagnanakaw. Kasi dating galing ka doon pag di mo napaglabanan, pag di ka naging aware, 'di ba? Kapag lock ka sa paningin mo, 'di ba? Halimbawa, tingnan mo ha. Ang isang tao na may spirit ng pagnanakaw, subukan mong lagyan ng spirit ng pagnanakaw ay hindi tayo maglalagay. Yung kaaway ang maglalagay ng spirit ng pagnanakaw sa taong walang kamay. Amen? Sa taong walang kamay at sa taong walang paa. Isipin niyo po. 'Di ba? Mahihirapan 'yon. 'Di ba? Nakita nyo, may strategy din ang kaaway sa atin. Tinitingnan niya kung ano yung powerful na weapon natin or yung powerful na ability natin bilang tao, dun siya papasok. Kung ikaw ay magaling sa pag-handle ng pera, dun ka niya titirahin. Example natin si nanay. Ang ability ni nanay magluto, saan siya tinira ng kaaway ngayon? Sa kamay. Nakita niyo po? Sa kamay. Yun yung nagpapasok ng income sa kanya kasi yung the way ng pagluluto niya talaga naman, pag nakita niyo personal, di ba Mami Ludi, si Nanay Andrea, grabe yan. Lahat ng kamay, sabi ko nga sa inyo, para siyang pusit. Alam mo yun, yung pugitan, lahat gumagalaw, kamay, paagi, liko-liko. Walang kapaguran. Walang kapagiran. Diba? Pero tingnan niyo, tinira ngayon ng kaaway, yung kamay niya na nagpo-provide para sa kanila. Kasi nagagamit talaga niya yun, gamit na gamit talaga. Diba? Hindi pwedeng atakihin ng kaaway yung bagay na wala ka naman talento doon.
Naintindihan niyo po ako? Na even tayo, tina-target tayo ng kaaway yung body natin, yung physical body natin ang tina-target para hindi tayo makapag-serve sa Diyos. Amen? Kapag ikaw ay matalino, ang tatargetin sa'yo yung utak mo, yung isip mo. Pag magaling ka mag-isip ng mga negosyo, tingnan mo. Di ba? Anong tinatarget? Ang daming problemang, ala, kaliwat kanan, hindi mo naman ino-order sa parcel. Kaliwat kanan ang problema. Di ba po? Nalulutang-tang na yung ano mo, yung utak mo, hindi ka na ngayon makapag-focus. Hindi ka na makapag-focus sa ginagawa mo kahit ang galing-galing mo pa sa mga kulay-kulay na ginagawa na pagdidikit na yan, ang kulay-kulay na mga larawan na yan ni Mami Ludi. Pero pag binigyan siya ng problema, kasi gumagana di utak niya doon eh. Tingnan mo, baka magpalit-palit yung kulay noon. 'Di ba? Kasi sobrang distract siya. 'Di ba? Ganun yung ginagawa sa atin na minsan hindi natin namamalayan na ini-steal, ninanakawan tayo. Ninanakawan tayo. Kaya nga pag hindi tayo nagiging sensitibo, 'di ba? Madidistract po talaga tayo, mapupollute tayo. 'Yun yung sinasabi ko kanina. Madudumihan tayo, madudungisan tayo, 'di ba? Magkakaroon tayo ng pollution. Kasi nga, yun yung evil spirit na nag-e-inject sa atin. For example, hindi ka naman selosang asawa, bigla kang magiging selosa, di ba? At kapag ikaw naman talaga ay yun ang kahinaan mo, selosa ka, dun ka laging titirahin. Amen? Di ba? Lagi kang titirahin sa pagsiselos. Binubuhay nila yung kaluluwa mo ng selos. Di ba? Kaya, paano tayong mga tao mag-a-act? Di ba? Sa mga desire. Kasi kung walang mata yung magnanakaw, hindi siya magnanakaw kasi hindi niya makikita eh. Di ba po? So, ginagamit din siya ng evil spirit, di ba? Kung wala kang mata, hindi ka naman maiinggit eh. Nakita niyo po? Na hindi lang siya ginagamit sa mga spiritual gift natin o para ma-master natin yung flow ng spirit o maging instrument siya sa atin. Pwede rin siya maging instrument sa kasamaan. Amen? Kasi without the eyes, mahirapan ka magnakaw. Without na kamay, mahirapan ka din talaga magnakaw. Anong kukuhanin mo? 'Di ba? Di ang bagal mong kumilos. O without paa, 'di ba? Di ka makakatakbo kung karnaper ka or ano, ang tawag dito or gangster ka na magnanakaw na naghuhugot na ano, paano ka makakatakbo na mabilis? 'Di ba po? So, yun yung ano ko lang sa inyo, no, na para maano lang yung common sense natin. 'Di ba? Na yung physical body natin talaga is pwedeng maging kagamit-gamit. So, same manners yung sinasabi ko. Same manners po sa Holy Spirit na nire-require sa bawat isa sa atin para tayo magkaroon ng consecration. Para magkaroon ng consecration tayo, para magkaroon tayo ng sanctification of our physical. 'Di ba? Physical natin as a mananampalataya. Yung mata natin, yung tenga natin, 'di ba? Kapag chismosa ka, tingnan mo yung tenga mo ginagamit. Kahaba ng tenga mo, kahit nasa kapitbahay na nag-aaway, naririnig mo. Di ba po? Hala, tingnan mo, nag-aaway na naman yung magkapitbahay. Siguro lasing na may asawa. O di ba? Pwede mo naman siya gamitin sa mabuti. Ba't naman yung kapitbahay mo pa talaga ang narinig mo na nag-aaway? Di ba? Alam niyo po yun, di ba? Alam niyo may mga bagay na ganun kung bakit naman talaga. Di ba? Narinig lang ng tenga mo, pwede ka naman manahimik. Abay, sinabay mo pa yung bibig mo. O, di ba? Narinig na ng tenga mo, pinagsabay mo pa yung physical mo, yung bibig mo tsaka tenga. Hala kayo, kanina tenga lang, ngayon kasama na yung bibig. O, di ba? Tapos minsan kasama pa yung action, nag-a-action pa yun. Kung paano pa, binagsak niyang ganito, sinabunutan ng ganito, pinatungan ng ganito, saka sinakal-sakal. Di ba? Minsan, ganun pa talaga. Di ba? Ginamit na yung tenga, nadamay pa yung bibig, pati katawan, buong effort talagang nagkukwento. Di ba? Sa away ng kapitbahay. Ganun, nagamit ang pisikal. Di ba po? Grabing effort sa pagkukwento. Alam nyo? Di ba? Kaya ito po yung sinasabi sa atin na kailangan natin ng purified. Ma-purified po tayo talaga. I-set apart natin. Kasi itong mga tool na to, lumipat pa po naman. Wala to, di ba? Nag-effort pa siya. Pumunta pa talaga sa dikit ng dingding talaga para malinaw yung kwento. Di ba? Kaya talaga po talaga, sobrang effort natin pagdating sa mga physical na ano, di ba? Yung kasalanan, di ba?
Sobrang effort na strategy pa natin. Pero pagdating sa spiritual, di ba, tinanggalan lang ng pera, hindi na alam kung anong gagawin. Di ba? Nagkaroon lang ng pagsubok, hindi na alam kung anong gagawin. Yung katawan natin parang lupaypay na, nadamay na lahat. Tiniray utak mo, nadamay na yung kamay, paa, buong katawan mo na, lupaypay na. Isa pa lang yung tinanggala, wala ka palang pera. Hindi na magamit yung buong katawan mo. Yung buong physical na vessel dapat ng Diyos, hindi na siya magamit. Pera pa lang yung tinanggal. Hindi pa tinanggal yung kamay, hindi pa tinanggal yung tenga, hindi pa tinanggal yung paa. Di ba po? Ganun kahalaga. Ano po? Kaya, yun yung sinasabi ko dito na pinapauna ko sa inyo, it is the same tool. Same tool na ginagamit ng kaaway at same tool na vessel din ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Without the body, kung wala ang katawan natin na nag-yield ang Panginoon sa atin, yung spirit ng divine expression na magre-remain sana sa bawat isa sa atin para malak tayo sa mga bagay na hindi nakikita, sa mga bagay na hindi naririnig, sa mga bagay na desperate tayo na i-touch. Amen? As a believer, we must understand yung ginagawa ni Satan. Yung mga bagay na sobra niya tayong pinapagod sa mga work na hindi naman dapat tayo nag-o-overtime. Na sinasilent niya tayo kahit tayo ay mga children of God. Nagiging ineffective tayo imbis na maging efektibo tayo. Kasi we live in a spiritual war zone, mga kapatid. Nandito tayo sa mundo ng war zone, spiritual war zone, pakikipaglaban sa spirito. 'Di ba? Hindi tayo nakikipaglaban sa laman, sabi nga. Meron tayong teritoryo. Bilang mga tagapagmana, may sarili tayong teritoryo. Meron tayong tina-target. Huwag tayong magpa-deceive. Huwag tayong magpalinlang sa kaaway natin para hindi tayo makapunta sa place kung saan ng Diyos gusto tayong pumunta. Para hindi niya ma-design yung strategy na gusto niya sa atin na ma-conform tayo sa mundong ito, hindi sa espiritu at hindi sa mundong ito. Na hindi tayo mag-bound sa reality na mga nakikita ng physical na mata natin, kundi ma-declare sa atin yung gustong ipakita ng mundo, ng Diyos sa atin. Kung paanong ito po ang totoong Lord's Prayer. Sa John 17, pabasa nga po Ate Jane, 14 hanggang 16 po. Amen po. Sige, basahin po natin. John 17:14 to 16. Sabi po dito, naibigay ko na sa kanila ang iyong salita at kinapuotan sila ng sanlibutan sapagkat hindi na sila taga-sanlibutan tulad ko na hindi taga-sanlibutan. Hindi ko idinadalangin kunin mo sila sa sanlibutan, kundi iligtas mo sila sa masama. Hindi sila taga-sanlibutan tulad ko na hindi rin taga-sanlibutan. Ibukod mo sila para sa iyo sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo ang katotohanan. Amen po sis. Ito po ba yun? Amen. So nakita niyo po hindi tayo taga-sanlibutan, na gaya rin naman niya na hindi taga-sanlibutan. Sinet apart tayo ng Panginoon. Ito yung sinasabi yung demonic entities na nag-e-exist dito sa principalities ng mundong ito is fallen world. Fallen world to, mga kapatid. Yung mga spirit na naka-assign dito, may mga kanya-kanya ding territories, may kanya-kanyang region, at may kanya-kanyang nation. Bawat bansa, may mga spirit na pinadala din dyan. Diba? May mga teritoryo sila, may mga bansa sila, 'di ba? Kaya nga kahit pumunta yung mga saan yung mga apostol doon, tingnan niyo may kaaway. Kahit saan sila magpunta, kahit saan magpunta si Jesus, may kaaway. 'Di ba? Kaya nga sabi sa Ephesians 6:12, anong sabi ate? Yun yung reality, yun yung warn sa atin, no? Na kahit si Apostol Paul po, ito yung warning sa atin. Winarn niya tayo in reality. Ate Jane, Ephesians 6:12 po. Amen po, sabi po dito. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutang ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Amen po, sis. Amen. 'Di ba? Demonic principalities. Yung kanilang strategical o yung strategy na operation nila para i-destroy ang mga believers.
Yung impluwensya ng kultura, 'di ba? Yung passion nila. 'Di ba tingnan niyo yung mga passion ng mga demonyo, yung mga demonic na sumasamba talaga sa demonyo, 'di ba? Yung mga tao pati passion nila, 'di ba? Kitang-kita mo, itim ang lipstick, itim ang mga makeup, itim ang damit, 'di ba? Ayaw nila sa liwanag, gusto nila sa kwarto nakakulong. Minamanipulate nila, nadi-distort sila o kaya alam niyo distort, nadi-disalign sila. 'Di ba? Hindi sila nagkakaroon ng buhay na maayos, gusto nila lagi nasa kaguluhan. Kasi yun yung evil, yun yung entitled na gusto ng principal ng kadiliman dito sa mundong ito, na ma-prostrate tayo, na hindi tayo magkaroon ng kapayapaan, na magulumihanan tayo, na madumihan tayo, na magulo tayo. Sila yung nagsa-silence ng God-gifted vessel sa buhay natin. Yung disenyo natin, tinatanggal nila, inaalis nila, di ba? Yung iyong identity, tinatanggal nila yon kapag nagulo ka nila, kapag pinatigas nila yung puso mo. Kaya hindi nagiging malinaw sa atin yung mga bagay na pinapagawa sa atin ng Panginoon kasi nga nami-misunderstanding natin, nami-mismanagement natin, nami-misplaced natin, nane-neglect natin, na itong katawan na to, di ba, ay gusto din ng Panginoon na maging kaisa sa soul and spirit natin. Kaya we must discern carefully. Di ba po? Pero hindi gusto ng Diyos na maging religious tayo, mga kapatid, ha? Baka naman meron sa inyo mga mananampalataya, kulang na lang, puro ka naman nakabitbit ng Bible, hindi ka naman na nakikisalamuha sa anak mo, baka hindi mo na alam kung anong paborito ng anak mo, baka hindi mo na alam kung alam mo yung achievement ng mga anak mo, inaalam mo pa ba kung ano yung mga kailangan nila? Maging balanse po tayo mga kapatid, kasi minsan po, napapabayaan natin ang ating pamilya dahil masyado naman tayong nakatutok sa spiritual. Hindi po gusto ng Panginoon yon mga kapatid. Huwag tayong maging religious. Baka akala ninyo, naka-align pa kayo, napapabayaan nyo na rin yung pamilya ninyo. Sobra kayong tutok. 'Di ba? Sobrang tutok naman kayo sa pagiging, pagpipreach, kailangan mapabuti ko to, kailangan na yung pagpapalaki mo naman sa anak mo, nakalimutan mo na. Baka nga hindi na ikaw nagturo niyan manalangin. Baka hindi na ikaw ang nagpapaalala dyan. Paalala ka, abot ng kaluluwa ng iba, tapos yung anak mo, napabayaan mo sa isang tabi. Salaminin po natin yung sarili natin, kasi hindi ibang tao ang aabot sa kanila. Lalo na kapag ikaw ay tatay, lalo na kapag ikaw ay haligi ng pamilya, hindi po ibang tao ang aabot sa mga anak mo. We have the obligation, we are obliged. Bilang mga magulang, ikaw ang pinagkatiwalaan ng Diyos. Sabi nga niya sa salita niya, train your child. Diba? Yun po ang salita ng Diyos. Bago sana tayo mag-train ng ibang tao, sana nakikita din natin yung mga anak natin sa loob ng tahanan natin. Amen? Huwag ka muna lumabas, kapatid. Kasi baka magulat ka. Kahahabol mo sa labas, hindi mo naman na alam makipagbiruan sa anak mo. 'Di ba? Sobra ka naman ng seryoso, baka ayaw ka na nilang biruin, 'di ba? Hindi ka na nila makatawanan kasi sobrang ritual ka na, hindi na. Alam niyo si God po nakiki-attend pa nga siya sa kasalan 'di ba? Nagjo-join din po siya sa mga discipleship, kumakain ng sama-sama. 'Di ba? Alam ng Lord yung way ng family oriented. Because He is God na family-oriented. Kaya nga andun yung compassion ng Panginoon. Kaya ikaw na haligi ng tahanan o ilaw ng tahanan, ang haligi ng tahanan, maging Christ-like, di ba? You are the head of the family. Di ba po? You are the vessel of God. Makita din yung compassion sa'yo mula sa pamilya mo bago ka lumabas, inside and out. Ganon din sa body natin. God is transforming us, hindi palabas, papaloob, kundi inside and out. That is the difference natin sa mga Buddhist because ninihigop nila yung nature, papasok. 'Di ba? At kumpara naman sa Panginoon na yung puso natin ang unang binabago niya para lumabas ng natural. Amen? Natural na compassion, natural na pamagmamalasakit, natural na pagmamahal, 'di ba?
Natural na pagtulong na walang bahid ng kaplastikan. Kasi He is God of truth. Okay? Yung influence na natin, 'di ba? Na nandoon yung prutas ng banal na espiritu, natural yan lahat lalabas na lalabas sa atin. Amen. Kaya nga maging mapagmasid tayo sa sarili natin. Ano po, hindi maganda na hindi balanse ang buhay natin. Mga kapatid, hindi po madamot ang Diyos. Huwag mong gawin na parang hindi ka nang ngumingiti. Sa sobrang spiritual mo, hindi mo na alam makipagbiruan. Pwedeng makipagbiruan na hindi ka nagsasalita ng malalaswa. Diba? Baka yung asawa mo, hindi mo na rin mayakap, hindi mo na rin, sa sobrang seryoso mo na maghayo ng kaluluwa na wala na yung intimacy mo sa asawa mo. Diba? Wala na yung kaswitan mo sa asawa mo kasi na sobrang focus ka naman na. Ay, hindi na po maganda yon. Ano po? Hindi na po maganda yon na nagiging sobra tayong sobra po tayong nagiging ritual na. Nagiging ano na yung ating ano po, ang tawag doon, nagiging hindi na maganda. Hindi po maganda yon na nagiging ganun tayo. Kaya we are the vessel. Ano po, kung vessel ka ng joy, ng love, vessel ka rin ng joy. Pero bakit sobrang seryoso mo, wala ka ng kagalak-galak, di ba po? Kung vessel ka ng patient, di ba po? Yes, nagpe-patient ka, pero hindi tinatanggal ang joy. Mga kapatid, hindi tinatanggal ang joy sa paglilingkod. Amen? Dapat andun pa rin yung laging kagalakan natin. Kasi hindi mo pwedeng i-express ng katawan mo na may joy ka, tapos hindi ka ngumingiti. Amen? 'Di ba? Meron bang may joy na hindi ngumingiti? 'Di ba? Ano ang nag-e-express doon? Yung bibig mo, yung nakikita yellow teeth, 'di ba? Yung yellow teeth natin, kahit nasungki-sungki pa yan, 'di ba? Yun yung nakikitaan ng joy kapag ngumingiti yung body mo. Pero pag di ka naman nang ngumingiti, 'di ba? May joy ka pa ba? Paano mo ma-express naman dito sa mundo na may joy ka, nakahawak ka nga ng Bible, di ka naman nang ngumingiti? Hala, nakakatakot ka na, hindi na kita lalapitan kung Kristiyano ka, sasabi mo Kristiyano ka, tapos di ka ngumingiti, may hawak ka ng Bible, hindi kita lalapitan, promise. Promise. Kahit pa siguro 5 Bible yung yakap-yakap mo na iba-iba pang mga salin. Kahit may King James ka pa, kahit meron ka pang ESV, NIV, kapag di ka ngumingiti, tas hawak mo 5 Bible, kahit na po 5 Bible pa, may patong ka pa sa ulong Bible, hindi kita lalapitan kung di ka ngumingiti. Diba? Wag po ganon. Wag pong ganon. Grabe, di ba? Kaya purihin ng Panginoon. Nakakatawa po pero totoo eh. 'Di ba minsan kasi akala mo may love ka tas wala kang joy. Hindi pwedeng maghiwalay 'yon because that is the fruit of the Holy Spirit. 'Di ba? Kapag wala kang joy, wala ka na ring love, wala ka na ring patience, wala ka na ring faith, wala ka na ring self-control. Amen? Because that is the fruit, hindi siya tinabing fruits. 'Di ba? Yung 9 fruit of the Holy Spirit, dapat nasa iyo lahat 'yun. 'Di ba? Ang sarap sigurong kausapin ng taong may hawak na Bible, nakangiti ka pa. Tapos 'di ba? Nakangiti ka tapos may love ka pa, may patient ka pa. Doon ako lalapit kaysa naman may 5 Bible ka, di ka nga ngumingiti, 'di ba? Ay nako, baka bigla man ako sakalin na ayoko po 'yon, no? So it's not about entitlement, Hindi ito sabihin lang newborn again ka. Tapos hindi balance yung buhay natin, no? Huwag tayong sumabay sa culture ng mundo kasi we are not conformed sa mundong ito. Huwag tayong sa tradition because it is not. Hindi 'yun ang nilalatag ng Lord sa atin. Kaya magkaroon tayo ng discernment carefully, mga kapatid. 'Di ba? Sa prophetic na revelation ng Panginoon sa atin kasi it's dangerous kapag tayo ay na-ship sa culture at values ng mundong ito at hindi sa Panginoon. Sa values at sa fruit ng Holy Spirit sa buhay natin. Sabi po sa Isaiah 5:20, Ate Jane. Amen po. Sabi po dito, kawawa kayo, mga baligtad ang isip. Ang mabuting gawa ay minamasama at minamabuti naman iyong masama. Ang kaliwanag ay ginagawang kadiliman at ang kadilimay itinuturing na kaliwanagan. Sa lasang mapait ang sabi matamis. Sa lasang matamis ang sabi mapait. Amen po, sis. Amen. 'Di ba? Kawawa kayo. Tinatawag ninyong evil yung mabuti naman. Kasi minsan sa sobrang nagiging religious ka na, akala mo na masamay ginagawa pag tumataway iba, nakikisayay iba. 'Di ba? Para sa iyo masama na 'yun. Amen.
magkaroon tayo ng discernment po, ano, baka nandito na tayo, na nasa liwanag yung iba, 'di ba? Nasa liwanag naman sila, pero ang tingin mo nasa darkness sila. Kasi nakoberan na yung mata mo, yung spiritual eyes mo nakoberan na dahil sa mga bagay lang na nakikita mo physically. Hindi mo na ginamit yung eyes ng Lord. Nagiging bitter ka sa better naman na mga buhay ng mga tao. 'Di ba? Tapos sinasabi mong mapait yung mga tinatanggap mong salita kasi hindi yun yung pinapaniwalaan mo, kasi gusto mo lang paniwalaan yung pinapaniwalaan mo. Ayaw mong humakbang sa hindi mo comfort zone. Gusto mo lang nandito ka lang. Kinoconsecrate mo lang yung sarili mo dito, pero hindi ka naman pala napupuli consecrate sa way ng Lord at kalooban ng Diyos sa'yo. Amen? Kasi sometimes, God using people, kung paanong ginagamit yung vessel mo, di ba, para maihayag ang good news sa maraming tao na ginamit ng Panginoon noon, yung mga disciple po, ginamit ang kanilang mga katawan. Naglutang-lutang sa dagat, nagsakripisyo mga kapatid, naglakad sa pamamagitan ng sandalyas, barko, may effort na ginawa. Kaya nga nandito tayong lahat eh. Kaya narating tayo ng good news mga kapatid. Hindi lang sila nag-keep sa kanilang comfort zone. Na ito lang yung gusto mo, ito lang gusto mo, hindi ka na pwedeng turuan. Di ba? Kahit pag gifted ka, kung ayaw mo magpa-correct at magpaturo, di ba? Paano mai-steer yung passion na idiniposito sa'yo ng Panginoon kung ayaw mong ialis yung sarili mo sa comfort zone na gusto niyang magamit ang katawan mo para i-express sa mga tao yung kaparaanan na gusto niya, i-open niya para maging witness ka. Amen? Ikaw ngayon, ikaw at ako, gusto ng Lord, di ba? Na maging witness tayo. Maging witness tayo ng Panginoon sa mga bagay na uncommon things. Hindi na tayo nabubuhay sa parang common lang na nakikita natin. We are living in the uncommon life. Di ba po? Kasi kung 2 years, 3 years, di ba nandun ka pa rin sa dating ikaw, sandali lang. Anong strategy ang ginagamit mo? Bakit nagiging stagnant ka? Ba't hindi ka pa rin nagle-level up? Kaya maraming mga believers po na nabablock. Di ba? Nahaharang sila. Nade-defile sila, nade-destroy sila. Kasi hindi magamit yung prophetic instrument ng God placed with them. Diba? Hindi nagiging prophetic yung mga tao na dinepositohan sila ng Panginoon Diyos kasi nagiging spiritual blind sila. Nagiging spiritual deaf sila, bingi sila. Natatahimik sila, namumute yung mga bibig nila. Without realizing na hindi mo namamalayan, nadadamage ka na. Nadadamage na yung buong katawan mo. Diba? Nadadamage ka na, nagkakaroon ka na ng pollution, na defilement, diba? Hindi mo na nare-realize, unti-unti ka nang nade-destroy. Akala mo nasa Panginoon ka pa. Kaya dito, ito yung po yung urgent na sinasabi ng Panginoon sa atin, na in-impress niya sa akin, anak, ipahayag mo to. Ito yung urgently awaken ko sa mga tao na i-reclaim ulit nila. I-claim ulit nila yung prophetic purity and authority na binibigay ko para sa fully consecrated ng mga mata ninyo, ng mga tenga ninyo, ng mga bibig ninyo, ng mga kamay ninyo, ng mga paa ninyo. Ito yung katawan na sinesecrate ko at ako yung ulo. Diba? Itong mga katawan natin yung ginagamit ng Panginoong Diyos na instrumento para i-intend sa bawat isa sa atin o i-extend yung powerfully use ng manifestation ng kingdom ng Panginoon at glory niya dito sa mundong ito. Mga kapatid, we are the portal. Tayo yung vessel. Our bodies is nagsuserve bilang portal na makapag-receive at makapag-release ng God's Spirit and power. Ito yung kung paanong yung excellence ng illustration ng Panginoon, kung paano niyang hinatak sa tadyang yung woman, yung mga kababaihan sa, di ba, si Eva sa tadyang ni Adan. Amen? Kung paanong ang Panginoon, ang si Mary nagkaroon ng anak na banal, holy, sa pamamagitan ng kanyang sinapupunan. Our body is nagpo-produce ng life. Lalo na yung mga kababaihan. Yung mga nature ng woman's body. Yung mga nanay.
Di ba? Huwag nating i-distort o i-disalign. Huwag tayong ma-confuse sa mga gender natin, sa mga identity natin ngayon. Dahil sa kinakraft ng mga enemy sa isip natin, dahil sa obstruct na ginagawa niya sa ating isip na wag natin, yung aim ng obstruct na dapat doon tayo nakatutok. Yung way ng Lord, yung path ng Lord na nilalagay niya dito sa utak natin. 'Di ba? Yung renewing mind na nilalagay ng Panginoong Diyos. Kasi itong body natin, ito yung vessel ng Diyos para mapulfill niya yung divine purpose at assignment niya sa atin. Hindi ka pwedeng lumakad sa espiritu and soul mo lang. Kailangan mo ng body. Hindi ka pwedeng maging kaluluwa at espiritu lang sa mundong ito. You need your body. Ito yung reason why we must kailangan magkaroon tayo ng fully understanding na maganap yung divine, ng spirit-born, ng God Himself. Yung God, yung mismong God Himself sa physical body natin, na ma-embrace natin yung katotohanan, mga kapatid, na we are unable to see sa mga physical body natin na tayo yung channel ng joy ng Diyos sa mundo, tayo yung channel ng love ng joy sa mundo, ng love ng Diyos sa mundong ito. Tayo yung channel ng patient niya. Tayo yung channel, 'di ba, ng self-discipline. Tayo yung channel ng understanding niya, channel ng wisdom niya. Hindi ako makakapagpahayag ng ganito sa harapan ninyo kung hindi ako ginamit na channel ng Diyos at vessel ng Diyos. At kung sinong makakaunawa ng mga sinasabi ko, yun yung mga binuksan ng spiritual ears nila, that everything ay maging posible on how we truly walk sa prophetic, mga kapatid. Na itong katawan na to maging insignificant part to ng bodies na mag-play ng kanyang critical role even in the spiritual operation ng excellence sa mundong ito. Ito yung ine-explain sa atin ng Panginoon na yung physical sensation natin na ma-experience natin. Amen? Ma-experience natin yung compassion ng Panginoon Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Dito po ako magtatapos sa Roman 8. Sabi po ng Panginoon, kaya nga, wala nang kahatulang parusa, number 1 po, mula sa verse 1. Kaya nga wala nang kahatulang parusa sa ang mga taong nakipag-isa kay Kristo Jesus. Sa pamamagitan ng kautusan ng Espiritong nagbibigay buhay sa atin, sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, pinalaya na ako mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. Ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng kautusan dahil sa kahinaan ng tao. Isinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan upang pawiin ang kasalanan. Sa gayon, hinatulan na niya ang kasalanang umalipin sa tao. Ginawa ito ng Diyos upang itinatakda ng kautusan ay matupad sa atin na namumuhay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa hilig ng laman. Ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay walang pinapahalagahan kundi ang mga bagay na ukol sa laman. Ngunit ang mga namumuhay ayon sa Espiritu ay nagpapahalaga sa mga bagay na espiritual. Ang pagsunod sa hilig ng laman ay naghahatid sa kamatayan, ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. Kaya nga, kapag itinutuon ng tao ang kanyang pag-iisip sa hilig ng laman, siya ay nagiging kaaway ng Diyos sapagkat hindi siya nagpapasakop sa batas ng Diyos at sadyang hindi niya ito magagawa. Ang nabubuhay ayon sa hilig ng laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sa katunayan, naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ng Diyos, hindi kay Kristo ang taong iyon. Ngunit dahil naninirahan sa inyo si Kristo, mamatay man ang inyong mga katawan dahil sa kasalanan, ang Espiritu naman ninyo ay buhay sapagkat itinuturing na kayong matuwid ng Diyos. Kung naninirahan sa inyong Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Kristo, siya ay muling bubuhay sa inyong mga katawan may kamatayan sa pamamagitan din ng kanyang Espiritong naninirahan sa inyo.
Mga kapatid, hindi ko po pininpoint yung mga ginagawa ng mga laman. Hindi ko masyadong diniinan. Ang diniinan ko po sa inyo is yung mga kayang gawin ng katawan natin through the Spirit sa hinaharap. Kasi naniniwala po ako that we are born again. We have the Spirit of God. And our body is the body portal ng Panginoon na maging instrument ng Espiritu sa mundong ito para mag-flow at ma-master natin ang power ng flow ng Spirit in our life na ma-experience din ng katawan natin. Purihin po ang Panginoon. There's a reason bakit ang physical body natin ang ginawang vessel ng Diyos. At huwag sana nating iwalang bahala yon. Mahalin natin ang katawan natin. Dahil kung magiging mahina ang katawan natin, hindi tayo makakapag-serve sa Panginoon natin. Purihin ang Panginoon, and to God be all the glory. Let's pray. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, we thank you that today we are the witness, Father God, openly, Panginoon, sa mga buhay namin na nakikita namin yung accessible na ginagawa mo na maging common sa buhay namin bilang mga believer. Yung mga bagay na hindi namin alam, na nagbablock, nagdi-defile, nagdi-destroy, Panginoon, na maging prophetic instrument kami sa place kung saan dinadala mo ang bawat isa sa amin. Na huwag kaming magkaroon ng spiritual blindness, ng spiritual na pagkabingi, at ma-mute kami, Panginoon, at ma-damage kami dahil sa hindi namin urgently na paggising sa aming mga spirito sa pamamagitan, Panginoon, ng aming mga katawan, O Diyos. Na ang body na to ay sacred instrument mo, Panginoon, na inintend mo na maging powerful at magmanifest ang kingdom na nagmumula sa iyo upang maihayag namin ang glory sa pamamagitan ng kapangyarihan mo na magamit ang aming mga katawan para sa kaluwalhatian mo at kapurihan mo, Ama. Salamat po sa awakeness. Salamat sa divine instrument na katawan na to, Panginoon, na pinili mong maging templo. Hallelujah, Lord, maunawaan nawa namin ng bawat isa, Panginoon, ang kahalagahan ng ipinapahayag mo sa araw na to. Huwag kaming maging alipin, Panginoon, ng enemy, kundi maging kagamit-gamit kami, Panginoon, sa assignment and fulfillment mo sa divine calling mo sa bawat isa sa amin at divine destination mo para sa bawat isa sa amin na sa kanang trono ng iyong Ama. Pinaupo ka at ganun din kaming uupo. At bilang mga anak mo, Panginoon, na representative mo sa mundong ito, magawa din namin na fulfilled ang aming assignment dahil we are predestined, Father God, through you, by you, from you. Maraming salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aking samot dalangin. In Jesus' name I pray. Sa ngalan ng Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen and amen. Back to you po, Ate Jane. God bless po sa bawat isa.